Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba isang malakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito? Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise God. Tayo po ngayon ay nasa second installment po ng ating brand new series ngayong 2026, ngayong taon na ito. At naniniwala po ko that the Lord is preparing us para sa isang prosperous na taon. Kaya nga po, napaka-importante nung unang pinag-usapan natin nung nakaraan, pagdating sa prosperity, dalawang extreme sides na kung saan doon nalalagay ang mga tao. It's either natatakot na magturo ng prosperity, kaya majority ng mga churches today are not thriving, and even mga natatakot siguro kasi natatakot mabash pagdating sa ganitong klaseng usapin. Yung iba naman, wala nang pakialamanan, bahala na, kapala na lang na mukha to. Kahit na alam natin na tagilid naman yung ginagawa, magkabilang sides, pero mahirap yung masyado kang kaya mo ginagawa yon kasi natatakot ka or fear or foolishness. Ginagawa yon because of fear, kaya hindi ginagawa because of fear, o kaya naman ginagawa but foolishly ginagawa yung isang bagay. Napakahirap po nung dalawang yon because there's no fear in love. And of course, ayaw ng Panginoon na may foolishness. But sinabi na natin nung nakaraan na ang Panginoon, especially nung pinag-aralan natin, na napakalawak ng usapin pagdating sa prosperity, especially in 3 John. Kung meron ka man ipapanalangin, lalo na sa isang taong fruitful, sa isang faithful, sa gustong mabless at maging blessing siya sa Panginoon, napaka-importante nung financial prosperity. Why? Kay Gaius, sinabi doon ni Apostle John, para maging blessing ka palalo sa iba. Kinakailangan mo ma-prosper ka financially. Tayo naman siguro, ang isang naniniwala naman ako sa isang matinong Kristiyano, gusto niya mapagpala siya. At gusto niya rin mapagpala siya. Kaya gusto niya ma-bless siya. Pero pangalawa, importante rin yung physical prosperity. Why? Vehicle kasi ang katawan natin. Yung finances natin, ito yung resources natin. Pero yung katawan natin, yun yung vehicle natin para magawa yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga health is wealth. Napaka-importante rin that we must glorify God in our body. Itong katawan na ito ay inaalagaan sa magwawasak nito. Magiging steward din tayo ng ating katawan kasi bigay ito ni Lord. Lahat ng binigay sa atin ng Panginoon ay dapat pangalagaan natin. Pero yung pangatlo at foundation ng prosperity ito na binanggit na pinag-usapan natin nakaraan ay spiritual prosperity. Why? What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Aanhin nga naman, may pera nga, sa impyerno naman mapupunta. Di wala rin. Wala rin silbi. Sabihin na natin, wag mo ng impyernong usapin. May pera nga, yung pera naman gagastusin sa ikasisira ng pamilya, ikasisira ng buhay, ikasisira ng ibang tao. Anong gamit? Nung tool na iyon, nung kaperahan na iyon, anong gamit ng kagandahan, ng kapugian, anong gamit ng healthy body kung ikasisira din naman ng ibang tao ito? Kaya nga, foundation, yung spiritual prosperity. Kaya nga, napakaganda po na pundasyonan muna natin yon para kapag nagpipray tayo, ng alinman sa tatlong ito, hindi ka nag-aagam-agam o kaya may doubt ka. Kalooban kaya ni Lord dito? Alam mo ng kalooban ni Lord yon. Kaya nga lang, napaka-importante ng matatag na pundasyon. Kaya nga importante yung pinapanalangin natin, yung ikinikilos natin ay sang-ayon sa pananampalataya. Ngayon naman po, dito sa second installment na ito, by the way, sa third installment natin, next week, pag-uusapan naman natin noong nakaraan, prosperous prayer. Next week po, pag-uusapan natin yung prosperous place. Mapapansin natin, may lugar na kung saan parang, ano ba gagawin ko sa lugar na ito? Ba't parang bang tigang na tigang tong lugar na ito? Kapag ba ganun yung lugar, lalayasan mo na, o you must do something, o kaya naman hahayaan mo na lang. Kaya minsan nagkakaganon ang isang puno dahil mali naman ang tinataniman. Or maybe mali siya, o mali ang kilos niya, doon sa kanyang kinatataniman. Marami pong mga dapat i-consider doon. Next week, prosperous place ang pag-uusapan natin. But today, napaka-importante po nito. May kinalaman yung pag-uusapan natin ngayon sa prosperous pattern. Sabihin nga po natin, pattern.
Alam niyo po, marami sa atin gustong umunlad, gumanda ang buhay, maayos ang pamilya, lumago ang negosyo, ma-promote sa trabaho. Pero ang tanong, bakit may mga taong nagsisikap naman pero parang walang nararating? Bakit may biglang umuunlad, tapos biglang bumabagsak? Ang sagot po ay hindi kakulangan sa sipag. May mga tao masipag naman, pero ba't ganun na nangyayari? Biglang uunlad, bigla din babagsak. May mga tao naman, napakasipag naman, pero parang wala naman nararating. Madalas po, hindi naman yung kulang sa sipag, yung taong yun na nagsusumikap. Anong kulang? Mali po yung order ng kanyang buhay. Why? Biblical prosperity is not accidental. It follows God's order. Sabihin nga po natin, order. Umpisa pa lang po, importante na ang order na ito. Kaya nga, lagi kong tinuturo sa mga corporate leaders, even sa mga spiritual leaders, na napaka-importante ng system. Huwag sila nagpapaniwala sa mga naririnig nila, lalo sa mga religious people, na hindi importante ang sistema. Why? Because God is the God of order. Katawan pa lang natin, tad-tad na ng system. Nakuha po natin, yung paligid natin, may ecosystem tayo. Kaya in order, itong ating outer space, itong ating mundo, itong ating universe, kasi may solar system na tinatawag. Kaya nga God is the God of system. Why? Because system brings order. Kaya nga napaka-importante ng order na ito. May araw, may gabi. Umpisa pa lang. May pattern na si Lord. First day, second day, third day, fourth day, fifth day. That's why biblical prosperity is not accidental. Kapag nangyari ito sa kanyang buhay, ibig sabihin may sinunod siyang maayos na pattern. May sinunod siyang order ng Panginoon. Kaya nga po, ito napaka-universal netong order na ito. But when we reverse the order, we sabotage the outcome. Ulitin ko po, when we reverse yung panlima, gagawin mong panguna, then you will sabotage the outcome. Remember that life is not random, it is rhythmic. Hindi lang siya basta-basta nangyayari. May rhythm ang buhay. People repeat patterns, history repeat patterns, habit repeat results. And those who ignore patterns stay stuck. Kapag hindi po natin, mga kapatid, pinansin itong pattern na ito, may stuck yung ating buhay, and those who discern patterns grow. Those who master patterns lead. They break the bad, they build the good, they discern the difference. At alam niyo po, mga kapatid, Jesus constantly read patterns. Alam niyo po, natandaan ko may sinabi doon ng Panginoong Hesukristo, may kausap siya. In Matthew chapter 16, sinabi niyang ganoon, kayo, nababasa niyo yung mga signs, yung mga patterns. Kapag dumidilim, alam niyo susunod yan, yung malakas ang hangin. Alam niyo susunod yan, uulan na. Sinabi niyang ganoon. But you are unable to recognize the signs. The signs of times. Sa mundo, nababasa nyo kapag pagpaaraw, kapag masama na yung panahon, nakikita mo yung pattern. Napansin nyo po ba, mga kapatid? Ang mundo gumagalo sa pattern. Pag na-recognize natin ito, alam mo, paulan to. Hindi na nga minsan kinakailangan ng subject. Kami po, may subject kaming meteorology, oceanography. So medyo sanay kami pagdating dyan sa weather. Weather lang. Pero kahit naman walang pinag-aralan, nag-o-observe na lang, alam niya, paulan na, ipasok na yung mga damit. O maaraw, ilabas yung mga damit para mapatuyo. Alam natin yung pattern. Pero sinabi ni Jesus Christ, but yung signs of times, hindi nyo makita, hindi nyo ma-discern. What's the point? Si Jesus po, mga kapatid, alam niya yung kahalagahan ng pattern. Kaya nga po, ang biblical prosperity, hindi yan minamadali. Why? May pattern ang Diyos. Kahit, yes, of course, may tinatawag na smart cuts. Magkaiba siya sa shortcut. Traditional na way, tapos may divine acceleration na tinatawag. But still, kinakailangan pa rin ng proseso ito.
Kaya nga may pattern ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, for 3 consecutive years, kahit paano naman, sinisilip-silip ko yung ibang mga conferences dito sa Pilipinas at ibang bansa. Bata pa lang po ako, mahilig na ako doon. And 3 years, trinay kong umattend sa mga conferences ni Tony Robbins. At nung mga nakaraan lang, may nag-interview sa kanya dun sa School of Hard Knocks. Sinabi niya kay Tony Robbins dun sa bahay nila, sabi niya ganun, kung may ipapayo ka sa mga gustong mag-succeed sa buhay, ano yung mabilis na pwede mong ipayo sa isang tao na gusto magtagumpay? Sinabi niya 3 bagay. At madalas ko sa kanya naririnig yon. Number 1, pattern recognition. Second, pattern utilization. Thirdly, pattern creation. So yung una, napaka-importante, sa isang tao o isang magulang, gusto mo mag-succeed ang anak mo, turuan mo agad bumasa ng pattern. Turuan mo mag-recognize ng pattern. Anak, recognize mo yung pattern ng mga nasisira yung buhay. Yung mga hindi nagsasucceed sa buhay, yung mga wala nangyayari sa buhay, recognize mo yun, wag mo nang gayahin. Kasi alam mo, papunta yun doon. Pattern eh. Tapos tignan mo naman yung pattern ng mga nakakabangon, yung mga pattern ng lumalago. Titignan mo yung pattern na yun para na-anticipate, na nakuha po natin yun, na-anticipate na natin, naku, palubog ako na ito, hindi ko na itutuloy ito. Hindi naman tayo perfect eh. Pero pag nakikita natin, eto na naman tong pattern. May isa akong post, sinabi ko, learn from your defeat patterns. Alam mo na kung saan ka natatalo lagi eh. 10 taon na yung defeat patterns na yan. Hindi nga lang kasi ni-recognize. 5 years na yung defeat patterns na yan, na kapag ito yung sinunod-sunod natin, laging pagkabigo yun nangyayari. Ngayon kapag nakikita na natin ito, nako, halimbawa, 5 yung patterns na yun, itong pattern na ito, laging dito ako bumabagsak, nakaisa ka pa lang, na-anticipate mo na siya, hindi mo na itutuloy kasi alam mo papunta yun doon eh. Nakuha po natin, learn to recognize pattern. Sabi nga po natin, pattern. Ganon din po ang Diyos pagdating sa biblical prosperity. Napaka-importante ng patterns na ito. At isa sa matututuhan natin ngayon. May example ng Bible pagdating sa agricultural. Ito yung pattern pagdating sa pananim, pagdating sa pagbibuild, pagdating sa pagpe-prepare. I want you to open your Bible with me in Proverbs chapter 24, verse 27. Proverbs chapter 24, verse 27, hindi dapat nire-reverse itong pattern na ito. Once ni-reverse natin itong pattern na ito, you sabotage your future. You sabotage your success. Tignan mo po natin. Proverbs chapter 24, verse 27, first, sabi nga po natin first. Kaya napaka-importante ng first sa Bible. Pinag-usapan na natin noong nakaraan. First, get your fields ready. Next, plant your crops, and then build your house. When you reverse the order, you sabotage your future. Why? Subukan nating unahin mag-build. Wala kang pinagkukunan. Baon ka sa utang ngayon. Nakawa po natin, mamaya natin ituloy. Alam niyo po, this proverb gives us God's divine sequence for victory, sequence for success, sequence for biblical prosperity. Not just financially, but also spiritually, relationally, and generationally. Kaya nga po, I hope that today, focus tayo dito. I hope na makatch natin itong message na ito that will really or totally change our life this year and beyond. So join me in our message today entitled Pattern of Prosperity. Pattern of Prosperity. What is God's pattern of prosperity? Ano ba itong pattern na ito? Na makikita natin dito sa passage na ito. Na kung saan napaka-universal nitong pattern na ito. Na kung saan hindi mo pwedeng i-reverse. Pero kapag ito ay sinundan natin, malinaw dapat pag first. Pag first day of the week, Sunday, bibigyan talaga ng time si Lord. Kaya nga sa kanila dati, pag tungtong ng taon-taon, nagbibigay sila ng first fruits. Kapag naman sa kanila dati, unang araw ng Sanlinggo, which is Sunday, hindi nila kinakalimutan yung tithes. Bakit yung tithes nila dati? Yun yung first na alay nila sa Panginoon doon sa week na yon. At kapag inuna mo yung first,
si Lord bahala sa mga susunod. Yan ang prinsipyo ng Diyos na kapag sinunod natin, sundin ang prinsipyo ng mundo, tatagilid yan. Kahit na gaano kasikat, kahit gaano kataas ngayon yung mga tao na hindi sinusunod, yung order ng Diyos na lumikha mula noon pa ng mundong ito, may pattern na siyang ginawa, babaliktad talaga. Kaya nga napaka-importante nito. What is God's pattern of prosperity? Naniniwala ako, hindi ka dinala dito ni Lord, hindi ka pumunta sa lugar nito nang wala lang. Nais ng Panginoon na maitanim sa iyo tong pattern na ito na susundan mo habang buhay. Why? God wants to bless you. And He wants you to become a blessing. Una sa Kanya, pangalawa sa mga tao sa iyong paligid. Lahat po ng ready at excited na matuto at mabago ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. Number 1. What is God's pattern of prosperity? Tignan po natin. First, get your fields ready. Number 1 is prepare. Sabihin nga ulit natin, prepare. Napaka-importante ng preparation. Yung Hebrew word po dito for field is sadeh. Itong sadeh na ito, tignan niyo po, first get your fields. Itong sadeh na ito, ang ibig sabihin, open land. A place of potential. But also exposure and labor. Open land. Lahat po ng tao, mula nung pinanganak tayo dito sa mundo, lahat tayo ay may opportunity. Imposibleng wala. Lahat tayo ay may potential. Na anytime pwede maging power itong potential na ito. Pero yung potential na yan, pag hindi natin na-maximize, so hindi natin na-tap, sayang. Walang tao na ipinanganak dito ng walang kaputi-potential. Lahat yan may reason. May purpose. Sa una lang hindi maintindihan. Pero once na na-discern, na-recognize ng isang tao, anong ibig sabihin nito, bakit ako sa ganitong pamilya ipinanganak, bakit ako ganito, at hindi sinisi ang Diyos, kundi sinik si Lord. Pagdating sa purpose ng kanyang buhay, nagagamit niya ito ng maayos. Natutulungan siya nito para makita yung disenyo sa kanya ng Panginoon. So yung field dito, it means place of potential. So napakaraming potential. Hindi pwedeng sisi ng sisi lagi kasi ganito yung bansa namin eh. Ang tagal ng ganito yung bansa. Pero may umaayos naman ang buhay. Kasi tandaan natin, yung ekonomiya ng Diyos ay mas matindi sa ekonomiya ng mundo. Yung prinsipyo ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa law at prinsipyo ng mundo. Ngayon, napaka-open ngayon ng land. Merong place of potential sa atin. Now, pero sinabi dito, first, get your fields ready. Etong get your fields ready na ito, get ready na binanggit dito, ito po yung Hebrew word na kun. Ang ibig sabihin niyan, establish mo, make firm, make secure. So, ibig sabihin, itong potential na ito, i-prepare mo. Napaka-importante ng preparation. Meaning, dito sa Hebrew words na ito na pinag-uusapan natin, pinakita ko po sa inyo, it means before you build dreams, you must prepare. Kasi sinabi dito, di ba, to establish, make firm, secure. Before tayo mag-build ng isang bagay, ng isang bahay, before ka mag-produce, before ka mag-possess ng isang bagay, you must prepare discipline. Importante establish dito eh. Bibili ka ng sasakyan, hindi ka naman disiplinado. Mag-i-invest ka, you don't have discipline of saving, hindi marunong ng yung chip pagdating sa wealth management. Create, handle, pag-handle ng pera, invest, and even protection ng ibinigay sa atin. Mga basic eh. Na kapag nakita din natin yung mga patterns na yon, yun na, gawin mo habit, susundan mo lang siya. Huwag kang masyadong maiinip. Didisiplinahin yung sarili. So napaka-importante dito, establish mo, make it firm. Kasi tataniman mo yan eh. Mamaya po pag-usapan natin yon. So before nagtatanim, ang isang magsasaka, hindi yan tanim ng tanim.
Wala pong sinabi dito na mag-build ka agad ng bahay. Kasi first, get your fields ready. May next pa eh. Next, plant your crops and then build your house. Hindi mo na mag-build ka ng house. Hindi mo na bumili ka ng sasakyan. Hindi mo na mag-possess ka ng ganitong bagay. First, get your fields ready. Ayusin mo muna ang bukid. Yung bukid na ito, pwede pong larawan ito ng puso, ugali, disiplina, kakayahan, sistema. So bago tayo bigyan ni Lord ng blessing, tinitignan niya kung handa ka bang humawak nito. Ulitin ko pa, bago ka bigyan ni Lord ng blessing, tinitignan niya kung handa ka bang humawak nito. Kaya nga, first, get your fields ready. Tandaan, wala kang maayos, di ba yung susunod doon next? Wala po tayong maayos na next kung wala tayong first. Walang next kung walang first. Remember this, that God will not pour a harvest into unprepared soil. Ulitin ko po, God will not pour a harvest into unprepared soil. God always deals with character before comfort, discipline before destiny, root before the fruit. Parang magsasaka po yan na nagtanong. Sinabi nung magsasakang yon, Lord, bakit wala po akong ani? Ano po sagot ni Lord? Kasi hindi mo naman inaararo yung lupa. Hindi ka nag-aararo. Remember that a farmer does not pray for harvest while the field is full of stones. Ang isang matino na farmer, hindi yan basta-basta nagtatanim agad, nang punong-puno naman ng stone, ng mga weeds, ng kung ano-anong mga ibang mga tanim na sisira dun sa itatanim niya, hindi yan agad nagtatanim. Nagpapasalamat po ko, kahit dito kami ipinanganak, sa Metro Manila, sinisend pa rin kami ng mga magulang namin sa probinsya. Doon sa Ilocos Sur po noon. Kami magpipinsan, lalo tatlo po kami, nung mga pinsan ko ngayon, pinapadala po kami sa probinsya kasi pagtungtong ng bakasyon, may mga tanim na tawag po dito tabako. Nung panahon na yung iba, palipat pa lang, may mga corn. Pero madalas po tabako kasi doon kumikita ng malaki pagdating sa Ilocos region, lalo Ilocos Sur. Ngalakas po ang kita ng tabako dyan. Tapos yun, yung iba magbibenta ng tabako, yung iba naman yung mababang uri ng tabako, yung sun-dry kung tawagin, pinapatuyo po yun. Tapos pinapakilo. So kumikita kami. Pero kasi po yun, pa-transition siya, magtatanim na ng palay. So doon, di ko alam kung kinakausap ba yung mga kamag-anak namin doon, lalo na yung uncle ko, pagisingin nyo na maaga, turuan nyo magtanim, turuan nyo mag-araro, turuan nyo magdilig. So maaga kami tatlong magpipinsan doon, tinuturuan kami ng uncle namin doon, mga pinsan, nagkakaroon ng pagtatanim. So bakit hindi na lang taniman agad? Nakakapagod pa naman mag-araro. Grabe. Pag di mo inalagaan yung kalabaw mo, hindi ka rin niya alagaan eh. Kahit na marunong yung kalabaw mo, hindi ka naman marunong mag-araro, tatagilid-tagilid yun. Ang pangit ng tubo ng palay. Saka hindi pwede yun. So, walang matino na magsasaka, na tataniman niya agad yung kanyang taniman na punong-puno ito ng stones. Na may mabato, kung ano-anong mga nakalagay doon, madumi. Kaya napansin po natin, maraming tao gusto ng resulta, pero ayaw kasi ng proseso. Importante yung preparation. Before promotion, mag-prepare ng skills at character. Before business, mag-prepare ng system, i-prepare yung mindset. Madalas-dalas yan kapag unang tayo mo ng negosyo, semplang talaga. So dapat ready tayo doon. Kaya nga pag may mga kino-coach po ko, lalo na yung mga nasa business sector, tinatanong ko na kailang kabiguan ka na. Para mas mabilis-bilis. Nakatatlo na po ako yan, maganda magsimula dito, sabi ko. Kasi yung mga una pa lang, medyo ipiprepare mo pa yung mind dyan, saka puso niyan eh. Baka pag sumemplang, umayaw na eh. Wala negosyanteng ganun, pala ayaw. Hindi ka magsasucceed. So before business, mag-prepare ng system. And even mindset. Before blessing, mag-prepare ng puso at pagsunod. Tandaan, wala tayong maayos na next kung wala kang first. Kasi sinabi dito, pag first sa Bible, pag first talaga.
Ito yung order ng gagawin natin. Halimbawa, nasa government agency ka, nasa isang nag-a-apply ka. Ito yung first step eh. First step siya. Kung hindi, masasabotage yung future natin. Kapag inuna mo yung panghuli. Ulitin ko po, wala tayong maayos na next pag hindi natin na-recognize at nagawa yung first. Sabi nga po ulit natin, first. Kaya nga po, sa pattern of biblical prosperity, always mark the word first. Sa mga nagpaplano na maayos yung finances nila, yung buhay nila, yung relationship nila, gusto mag-build ng family, gusto mag-build ng business, gustong i-build yung kanilang kabuhayan, i-recognize mo muna, markahan mo itong first na ito. Kaya sinabi, first, get your fields ready. Now, once the field is ready, God does not say relax. Kapag ready na yung field, walang sinabi si Lord, relax, relax ka na. Kaya maraming bumibigay dito, sumasablay, nasasayang, kasi pagtapos ng preparation, nag-relax, relax na. Okay naman sa Bible yung rest. Pero pag tinuloy-tuloy mo yan, hindi mo rin inayos yung rest. Napansin niyo po sa Bible, pati rest may pattern eh. Mas matagal yung trabaho kaysa sa rest. Yung iba, mas matagal yung rest kaysa trabaho. Pero iba sa Bible, 6 na araw si Lord. Nagbigay na sa atin ng example. May isang araw na pagpapahinga, damihan mo yung tulog. Sabi ng Book of Proverbs, maghihirap ka. Pero importante yung tulog. Kasi yun ang magre-replenish ng lakas natin. Hindi pwedeng di ka nagre-rest. Ang pagpapahinga ay kabanalan. Kaya nga may araw ng pamamahinga. Sa Old Testament, importante yung Sabbath na yon. Sa New Testament, sabi ni Jesus, I am the Lord of the Sabbath. Kaya nga sa New Testament, may araw-araw na pananambahan, may araw ng unang araw ng Sanlinggo. Bakit? Kasi yun, nag-resurrect si Jesus Christ. Ano ibig sabihin no? Ng araw ng pananambahan ay yung araw na kung saan niluluwalhati at sinasamba natin ang Panginoong Kristo. Why? Kasi siya na yung Lord of the Sabbath. Sabi sa Bible. Kaya nga importante yung first na yon. Importante yung first na yon. Pag nag-o-offering tayo, nagtatays tayo, tinataniman mo na yung second mo. Tinataniman na natin yung second natin, yung third natin, and even dun sa last natin. Kasi pinapaubaya mo na, Lord, ikaw na po bahala, maraming mga kalaban dito, maraming mga pagsubok na pwedeng mangyari, pero Lord, tataniman ko na ito, Panginoon. Nakuha po natin, yun ang ginagawa natin. Kaya nga napaka-importante nung pangalawa. Handa na ang lupa ngayon. May preparation. Inihanda ang puso, inihanda ang isip, disiplina, kumuha ng lesson galing kay Lord. May preparation na. Ngayon, handa na yung lupa. Kasi sinabi, first get your fields ready. Kasi baka magsayang ka, tanim ka ng tanim, mamamatay lang yan. Why? Hindi mo alam ang proseso, hindi mo alam yung pattern pagdating sa pagtatanim. Kakainin lang yan ng mga weed. Kakainin lang yan ng mga insekto. Hindi tutubo yan kasi punong-puno ng bato yung tinataniman mo. Hindi ganon. First, get your fields ready. Laging tandaan yung first para solido yung next. Kaya nga sabi niya dito, first get your fields ready. Next, sabi nga po natin next, plant your crops. Handa na ang lupa, pero walang binhi. Ibig sabihin, paganda ng lupa, walang binhi, edi walang ani. So, importante yung planting dito. Alam niyo po, yung Hebrew word na crops, or tevuah, pagdating sa Hebrew, ang ibig sabihin nito ay produce, yield, increase. Yun yung crops dito. Kaya nga yung mga translators, nilagyan nila ng plant. Kasi technically naman, ang ibig sabihin nito, hindi ka naman makaka-ani kung wala ka munang tinanim. Kaya nilagay nila dito, next, plant your crops. Produce doesn't come automatically. Hindi basta-basta umaani ang isang tao nang wala muna siyang tinatanim. So yung ani ng isang tao, nagre-require muna yan ng planting, waiting, watering, protecting. Therefore, itanim mo muna yung gusto mong anihin. Ulitin ko po. Itanim mo muna yung gusto mong anihin. Ano bang gusto mong anihin? Bakit yan yung course na kinuha mo? By the way, naka-prepare na po yung ibang mga lessons. May mga trainings po kasi tayo kasi bukas po magsisimula na
Yung 7 days na prayer and fasting natin. FYI lang po. 7 days na lang. So umaga, o kaya paggising mo, doon tignan nyo na lang po yung mga social media accounts natin. I-like nyo na rin po sa follow na lang. Din natin ito. Ano gagawin natin sa buong sanlinggong ito para preparation din natin, seeking mode tayo, prepare natin sarili natin. Napakaganda po nito, maniwala po kayo. At dito may prepare po tayo mga after ng planting natin, taniman. Di ba? Nag-first fruits tayo, tapos tuturuan din tayo yung tithes and offering, anong ginagawa natin, paano ba yung biblical na pamamaraan, especially dito sa panahon natin, New Testament na giving natin, para out of faith natin ginagawa ito para maluwag sa kalooban. Hindi napipilitan yung ginagawa natin na pagtatanim. Pero malaking kahangalan na mag-expect ang isang tao ng ani, hindi naman siya marunong magtanim. Pero pagtapos nun, napaka-importante din, di ba, planting, watering. So may mga trainings tayong ginagawa dito. Papaliwanag ko na lang po next week saka sa social media po natin, saka ibang mga leaders natin pagdating dito. So napaka-importante, itanim mo muna yung gusto mong anihin. By the way, kaya ako po nabanggit yon kasi may mga, i-reveal po ako doon, itong mga courses na ito, hindi ka magiging masagana dyan. Real talk lang. Kahit anong gawin mo. Okay lang sana, kung yan talaga dream mo, kahit wala kang makain, sige, kunin mo na yan. Sige, isalpak mo yung diploma mo doon, pero gutom ka. Nakuha po natin, para alam mo na gagawin. Ngayon, nakuha mo na yung course na yan, may dinadagdag doon, may plus, para hindi masayang yung iginastos natin dito. Para na ipiprepare din, by the way, sa kaalaman po ng iba, magtatayo tayong School of Negosyante. Para sa kids, saka para sa mga adults. Hindi lang para sa pera-perang issue, discipline pinag-usapan dito. Pag umawak ng pera, marunong mag-alaga. Marunong maging good steward ng pagpapala ng Panginoon sa kanilang mga buhay para hindi lang nang hingi ng hingi. Bata pa lang, blessing na. Sa kanilang mga magulang at yung mga kinapos naman sa training dati, ito po yung maayos na training na pwede natin ibigay na higit pa kaysa sa mga diploma na na-receive natin. And I pray na pagpalain tayo dito ng Panginoon. So napaka-challenging, especially for me, for the leadership, for us, nitong taon na ito. Bakit? Kasi po, nagbubungkal tayo, nagpe-prepare tayo, at the same time, may planting. Itanim mo muna yung gusto mong anihin. Gusto mong anihin yan. Bakit ito kinukuha mong training? Gusto mong umani ng ganito. Bakit ito mga ganito ang sinasaksak natin sa buhay natin? Dapat malinaw siya. Kung ano yung gusto mong anihin, dapat yun ang itinatanim natin. So planting requires faith, patience, risk, wisdom. Kaya nga napaka-importante po nito. At isa pa mga kapatid, you don't eat seed. Ang seed, hindi po siya kinakain. Ini-invest po ang seed. Sa Bible, sa Corinthians mga kapatid, sinabi ni Apostle Paul, binigyan kayo ni Lord ng seed pantanim. Tapos bibigyan kayo ni Lord ng bread na pangkain. Huwag mong kainin yung para kay Lord na pantanim. Kasi kapag kinain mo lang yan, tapos o kaya inimbak mo lang at hindi mo itinanim, di ba nagiging sumpa siya? Sayang. Napakatindi ng prinsipyo. Kaya nga yung pera, hindi rin basta-basta yan iniimbak lang. You have to invest it. Wala mangyayari dyan. Magkano lang ang kita dyan? Of course, kailangan din yun para makapag-build. Tayo, gumanda yung ating, alam niyo po yun, gumanda yung ating kalagayan sa pagdating sa kaperahan, nakakapag-loan, yes, naintindihan natin yon. Pero dapat, you have to invest it. Napansin niyo po sa Bible, hindi siya nilalagay lang sa hukay. Hindi siya ibinabaon lang. Kinakailangan yung resources, parable of the talent, itinatanim natin siya. Ibig sabihin, ini-invest natin siya. So don't eat the seed. You invest it. Una, sa kingdom ng Panginoon, sinabi niya, na kung saan hindi, sabi ng Panginoong Kristo, hindi iyon nabubulok, hindi kinakain ng mga moth kapag sa kingdom ni Lord. Hindi mo kakainin ang binhi, itatanim mo ito. Alam mo, ang seed na maaari mong itanim, ano po yon?
time, treasure, talent. Tanim mo yan. Yung oras natin, yung treasure natin, kapirahan, resources, or yung talent natin, skills, strength. Pwede natin itong itanim. Now, kapag wala pong seed dun sa ground, wala tayong future. Wala yung build na susunod natin. Napansin niyo po, next, plant your crops, and then, pangatlo lang yon, build your house. Alam niyo po, walang magsasaka ang nagrereklamo sa date niya ng pagtatanim. Ano ba to? Tagal naman tumubo na ito. Kahit nga munggo eh. Isa na sa pinakamabilis tumubo. Gusto mo, within 24 hours, umani ka agad dyan. Munggo na yan. Eh di lalo kung mangga. Wala pong magsasaka na magrereklamo siya. Ano ba to? Ba't hindi agad namumunga to? Bakit hindi agad tumutubo ito? Kasi malinaw sa kanya yon. Alam niya may panahon ng pag-ani. Ito po maganda, listen to this very carefully. Planting hurts. Why? Bakit masakit magtanim madalas? Why? Because it delays gratification. Kaya mahirap magtanim, masakit ang magtanim kasi dinidelay nito yung gratification. But it secures tomorrow. I-delay niya yung gratification, pero isi-secure niya yung bukas mo. Kaya nga, pay now, play later. Yung mga taong nagbabayad ngayon, sila yung mag-i-enjoy bukas. Pero, play now, pay later. Wala kang pambayad ng load mo eh. Ba't ang dami mong cellphone? Wala kang pambayad ng load. Wala kang pa-monthly amortization. Nakuha po natin yon. Itong bahay mo, bakit ganyan ang binili mo? Pati po doon tuturo natin yung mga ratio para pag bumibili tayo sa mga trainings natin, pag bumibili tayo, malinaw na agad. Ano yung ratio kapag maglo-loan ka ng bahay, ng sasakyan? Para nang sa gayon, hindi masasabotage yung budget mo. Alam mo, nasa safe na mode ka. Hindi ka lulubog, hindi ka malulubog sa utang. So napaka-importante po nitong mga patterns na ito, nitong mga signs na ito, nitong wisdom na ito. Masakit po talaga ang pagtatanim kasi nadidelay yung gratification. Pwede ba kainin na lang yan? Benta na lang natin. Sige, benta mo yung seed. Ngayon may pera ka. Pero panalo yung bumili niyan. Kasi mas marami siyang anihin bukas. Kaya lang problema, mainipin siya. Kaya sila yung wala ngayon. Sige, benta. Sige, benta. Sige, benta. Sila ngayon ang wala. Yung mga pinagbentahan, sila nag-i-enjoy. Church, plant time in learning. Plant finances with wisdom and generosity. Plant effort consistently, not occasionally. Magtanim ng pagtsatsaga kahit walang instant result. Magtanim ng pagtsatsaga kahit walang instant result. Iwas-iwas tayo dyan sa mga instant na yan. Malapit na tayo magka-UTI dyan. Sa mga instant na yan, minsan siguro, pero wag tayo nasasanay. Kasi once nasanay ang isang tao ng mabilisan, subukan natin yung mga anak natin, sanayin mo sa instant. Sira katawan yan. Sanayin natin sa instant na lahat ng hilingin nila, ang bilis nating ibigay. Lalaki yan ng walang sense of responsibility. Huwag turuan ng disiplina. Alam niyo po, may ipopost ako sa Saturday pa yata yun may ipopost. Pero na-schedule ko na. Alam niyo po, kawawa yung mga batang hindi na disiplina. Mentor your child at the age 5. Why? Sinabi ko to, pagdating ng age 15, magiging tormentor mo yan. Papahirapan ka niyan, sasakit ang ulo mo. Kasi sa early age, hindi minentor yung bata. Magiging tormentor ng pamilya, magiging tormentor ng kapaligiran natin. Kaya importante ngayon pa lang nag-i-invest na tayo. Plant time in learning. Plant finances with wisdom and generosity. Plant effort consistently. Magtanim ng pagtsatsaga kahit wala pang result. Ngayon, alam niyo po, listen to this. Ang seed po sa kamay, mukhang safe. Tignan niyo po. Pag hinawakan mo yung seed sa kamay, safe ito. Why? Hawak-hawak mo eh. Mukhang safe siya. Pero ang seed sa lupa, mukhang nawawala. Kapag tinanim mo na siya, ay wala na akong hawak.
Pero yung binitawan mong yun, yung itinanim mong yun, yun ang tutubo. Hindi tutubo yan sa kamay natin. Tinatanim yan. Nakuha po natin. Kaya sa Bible, hindi pwede ang greedy. Walang tinatanggap ang boksingero pagdating sa generosity, pagdating sa finances. Boksingero, lagi nakasara yung kamay. Tatanggap ka kapag ikaw ay bukas palad. Nakuha po natin. Mukhang safe siya, pero hindi tutubo yan. Kaya mga taong nakaganon lagi, hindi marunong mag-invest, hindi generous. Una kay Lord, hindi generous sa kanyang kapwa. Sige, mukhang safe yan. Sige, ganyanin mo. Mamaya dyan, mabubulok yan ng pawis ng kamay mo. Mamaya dyan, maigagastos mo lang sa mga walang kapararakang bagay. Sana ininvest mo na lang. Pero kapag ito'y ininvest mo, mukhang nawala siya, pero mukha lang yon. Pero yung bagay na itinanim mo, una sa Panginoon, pangalawa sa mabubuting bagay, ito yung may potensyal na tumubo. Nakuha po natin, kaya importante yung planting. Sabi nga po natin, planting. Yun yung sequence. Yun yung pattern. Pag first siya. Ano daw? Get your fields ready. Tapos may next. May itatanim ka talaga. Magtatanim ka ng time, ng treasure, ng talent. So ngayon taon na ito, may ipiprepare tayo. But at the same time, may itatanim ka. You have to release it. I-release mo yung sarili mo, i-release mo yung time na yan, yung treasure na yan, yung talent na yan. Baka ito na yung time na kinakailangan mo training. Saan ka magti-training? Ulitin ko, magtatanim ka doon sa gusto mong anihin. Huwag kung ano-ano. Sayang yung gastos, sayang yung panahon. Hindi, lahat naman yan karunungan. Lahat naman talaga karunungan, kaya lang yun ba yung gusto mong ani? Bakit yan dyan ka nagtatanim? Sayang yung panahon ngayon. Nakuha po natin, alam ko makakatulong, pero hindi siya smart cut. Hindi siya smart na kapamaraanan. Tatagal talaga. Tatagal talaga. Last but not the least. So tatanim na. Sabi mo nga sa katabi mo, i-release mo na yan. Dati, alam niyo po, natatakot akong mag-aral. Siyempre, hindi naman ako lumaking masipag. Pinilit lang po ako, kaya ako nakapagtapos ng pag-aaral. Taon-taon po yan. Mula grade 1, grade 2, wala akong naisip na taon na hindi ako pinilit mag-aral. Lahat pilit na. 6 months na nga absent, pinilit pa ako para lang graduate So dito, umabsent kang 6 months. Pumasa ka pa? Hindi ko alam kung ilang tambo yung binigay na nanay ko sa teacher ko O doon sa school namin, ilang bunot yun. Para lang makabalik ako sa school. Nakuha po natin. Pero alam niyo po, kaya ako gano'n na lang sipag dati magtanim. Pagdating sa mag-invest, pagdating sa knowledge, sa wisdom. Kaya gano'n na lang din ako siguro na-appreciate ko yung pagtatanim pagdating sa finances. Dahil alam ko, wala naman akong ganito Pag kinip ko tong perang ito, yung unang-unang offering ko po na pinakamatindi, alam niyo magkano? 20 pesos. Utang na loob pa sa akin ni Lord yun. Kaya yung buhay ko, pambente lang talaga Ganun lang, pero doon, nagkaroon ng brokenness Parang nangungusap sa akin si Lord, gusto mo ba habang buhay, puro ganyan ka na lang? Those who sow sparingly will also reap sparingly. Pero yung nagtatanim ng marami din inaani nila. Yun din ang prinsipyo Di ba? Para po sa nagtanim dito. Of course, tutubo rin niya, may maganda rin ani pag isang binhi. Pero pag 3 yung tinanim mo, pag 5, di mas marami. Ganun po yung prinsipyo. Diyan. So nag-uumpisa tayo sa pakonti-konti. Nag-umpisa ako sa, yung totoong giving kasi bata pa po kami, may mga 1 peso binibigyan kami ng nanay at tatay namin para mag-offering kasi may church sa likuran namin. Church of the Abundant Life. Ang tawag pa ng church namin doon. Si Father Don, Amerikano. Yung pastor namin doon, pero Father Don tawag namin. Sa kanya, doon pa lang, 5 cents, piso, tinutulungan na kami na magtanim. Pero nung ayun nakakilala na ako sa Panginoon in 1997, ayun na, 20 pesos. Talagang pilitan yun. Talagang kailangan pa ma-rebuke. Gusto mo ba habang buhay, ganyan ka na lang. Hanggang 20 na lang. Gusto mo ba habang buhay, kinikip mo na lang yung 20 yan? 20. Wala kang pang-aral dahil sa 20.
pero may pantanim ka para may pang-aral ka. Balang araw. Tanim mo kay Lord yan. Makakapag-aral ka ba? Makakapag-enroll ka ba ng tuition mo? 50,000, 100,000 sa benteng yan? Bigay mo kay Lord. Tanim mo kay Lord. Yun nga po mga kapatid, doon ako nagsimula. Tinanim ko, tapos napapray na ako, Lord, ingat mo naman. Gusto ko pong umangat yung giving ko, Lord. Kasi subok ko na eh. Pag may tinanim kang seed, pagdating kay Lord, ang bihira, ang tindi ng tubo. Eh si Lord kaya yung tinaniman mo. Ilan na tinaniman mong employer mo, tumutubo naman. Kapag kay Lord ka nagtanim. Tingin mo ba mas magaling yung employer mo kaysa kay Lord? Nakuha po natin yung mga kapatid. Kaya simula sa maliit lang, pa isa-isang binhi na ganito, tapos nag-training na bibigyan ka ni Lord ng opportunity para matuto, bibigyan ka ng mga tamang tao ng Panginoon. Kasi importante yung first day. Tapos yung next natin is planting. Yung pangatlo, eto na. Remember that planting is not the goal. Ang isang magsasaka, hindi niya goal ng planting. The goal is production. Kaya nga, napaka-importante dito. First, get your fields ready. Then next, sabi niya dito, next, plant your crops. And then, build your house. Number 3 is produce. Sabi nga po natin, produce. Hindi lang tanim ng tanim. Kaya ito sinasabi ko sa Christian community. Saka sa mga leaders natin, wag lang turuan magtanim ang tao. Dapat may nabibuild siya. May napuproduce siya. God allows building only after preparation and planting. Inaalaw lang, napaka-crucial po nito, makinig maigi. Inaalaw lang ni Lord ang pagpoposes, ang pagpoproduce ng isang bagay, ng isang bahay, kapag nagawa mo muna yung dalawa. Why? Bili ka kotse, may pang-monthly amortization ka. PMS magkano? Magkano insurance? Sa akin po, 40,000 yata insurance ko. Sa sasakyan. Mag-build ka ng bahay agad. Nang hindi nang wala mo na yung preparation sa planting. Bukas makalawa, maiilit yan. Nakita niyo po yung prinsipyo sa Bible. Magtiis-tiis ka muna. Unahin mo yung una. Tapos, di may pinagkakakitaan na kasi may tumutubo na, saka may inaani ka na, may pang-ayos ka ngayon ng bahay. O kaya kung may pang-ayos ka man, may pang-repair ka doon, may pang-bayad ka ng mga monthly bills mo. Napansin po natin ito. First, get your fields ready. Next, plant your crops and then build your house. Hindi sinasabi ni Lord na habang buhay, sige magtanim ka lang na magtanim, huwag mong i-enjoy yung blessing na binigay sa'yo ni Lord. Hindi ganon. Gusto ni Lord, nakikita din naman natin yung fruit ng labor natin. Naluluwalhati si Lord. Di ba ang pera, ang threefold purpose ng money, money is a tool, money is a test, money is a testimony. Kasi sa mga bagay na yun na nabibuild natin, hindi natin tinataas ang sarili natin. Itinataas natin yung Lord na kung saan sumama sa atin sa journey na nag-bless sa atin. Nung walang-wala pa tayo. Tinuruan tayo ng discipline ni Lord, ng pagpe-prepare, tamang disiplina. Hindi nire-reverse yung process. Tinuturuan tayo ni Lord na mag-prepare, tinuturuan tayo ni Lord na magtanim, tinuturuan din tayo ni Lord na mag-produce at mag-build. Inaalaw lang ni Lord ang building only after preparation and planting. Kaya nga, ang sustainable biblical prosperity, ito ang pagbibuild, last yan, hindi first. Bibili ka ng cellphone mo. May panload ka ba? Saan mo kukunin mo? Kukupit sa tindahan ni Aling Nena? Ng nanay? Nakuha po natin kasi wala ka namang tinanim eh. Na alam natin pagkukunan ng pambayad natin, pambuild natin, o pang-maintain natin nun. Bibili ng cellphone, make it sure may panggagalingan para pag-maintain yan ng ganyang klaseng lifestyle. Walang problema yan. Kung lifestyle mo, simplihan mo. Kung lifestyle mo, medyo magarbo ng konti. Ang trip mo na makakaluwalhati naman sa Panginoon, bumili ka ng jet kung gusto mo. Bumili ka ng pinakamahal na sasakyan. Make it sure, hindi siya makakasira ng buhay mo. Kasi wag na maiinggit kung kaya naman talaga nung kapwa natin. Nakuha po natin, kaya niyang i-provide eh. Pero kung hindi natin kaya yan, pero magmamalaki lamang,
lulubog yung buhay natin. Kasi wala naman talagang pang-maintain ng bagay na yon. Kaya nga ang ganda ng pattern dito. First, get your fields ready. Next, plant your crops and then build your house. Bibili ng laptop, hindi basta-basta yan. Bibili ng sasakyan, bibili ng bahay. Alam niyo po mga kapatid, dahil ko lang, mabilis na lang. Baka makatulong sa bawat isa. Kapag bibili po kayo ng bahay, ano dapat alang-alang natin? Kapag bibili ka ng kotse, una, alamin mo yung income mo. Halimbawa, yung income mo ganito, 100,000. Kapag bibili ka ng bahay, ang range po niyan mga kapatid, ang range po nito, maximum dapat ng 30% lang nung income mo. So dapat yung bahay mo na niloan o kaya binabayaran for upa, kung 100,000 ang sahod mo, dapat hanggang 30,000 ka lang. Maximum yon. Kung pwede sana 25 to 20. Yan po yung mabilisan na kapamaraanan para alam mo, hindi ka lulubog. Sa sasakyan po mga kapatid, nagre-range ang tatlo. 10, 15, 20. Maximum na ang 20% pagdating sa sasakyan. Hindi bumili ka ng sasakyan, 80% ng income mo, mapupunta dun sa sasakyan. Lubog ka talaga dun. Ang inaalaw lang po sa sasakyan, maximum lang ng 20% ng kabuuan ng kita mo. So napansin mo natin, kapag alam natin yung mga basic na to, hindi na tayo maliligaw. Minsan, bakit kaya sila lalo nagpa-prosper? Yung iba lalong lumulubog. Kasi nga, literate yun. Kaya lalo sila nagpa-prosper. Alam nila, lulubog kami dito, hindi namin tutuluyan. Hanggang 20% lang ito sa sakyan. Kumari, 15 lang. 10%. Pag hindi kaya, wag muna. Magkukommute na lang muna ako. Kaya ganito muna yung gagawin ko. Kukuha ng bahay, sisimplihan ko muna. Hanggang 30% lang. Kumari, 25% lang ng kabuuan ng income ko. Pero pag kakainin ito yung 50%, hindi na muna. Downgrade muna tayo, ganito muna yung bahay, tiis-tiis muna tayo para pag nakapag-prepare tayo, tataniman muna natin to ngayon, and then saka tayo mag-build, mag-possess ng maganda-ganda sa susunod. Nakuha po natin yung mga kapatid. Sa budgeting, sama niyo pamilya niyo para alam niyo yung pinagdadaanan ninyo. Pati sila natututo, yung mga bata. Hindi natin itinatago na kunyari kaya natin pero ang bigat pala na naiinis na tayo sa asawa natin o sa anak natin. Masyado ka maluho, masyado ka ganyan, nagwawala na lang tayo. Why not? Sama natin sa pagpa-planning para alam nila ang pinagdadaanan. At natututo din sila dun sa proseso. Pero dapat, wag naman tayo KJ. Huwag tayong killjoy. Pwede KJ, dapat kay Jesus. Pero hindi killjoy na, hindi, walang bibili. Habang buhay tayo maghirap dito sa mundong ito. Hindi. Gusto rin ni Lord, ma-enjoy natin yung fruit ng pinaghirapan natin. Kaya lang, dapat malinaw yung pattern. Sabi nga po ulit natin, pattern. Alam niyo po yung Hebrew word dito ng house, and then build your house. Ang ibig sabihin nito sa Hebrew ay home, family, legacy, dynasty. The house represents stability, security, and legacy. So ibig sabihin, kaya ka nagpapatayo nito, kaya ka bumili ng ganyang kalupaan, kaya ka bumili ng ganyan na sasakyan, kasi stable ka na. Nakuha po natin, hindi lulubog yung buhay mo, yung finances mo. Hindi ka mababaon kasi ang ibig sabihin, saka ka lang mag-build nito pag stable yan. Hindi stable na ikaw yung pinakamayaman. Stable, hindi ka lulubog. Pinagplanuhan mong maigi. Ito, hindi siya palubog. Stability. So you have to produce a stable home, family, legacy, business, brand, name. Alam niyo po, maraming bahay ang maganda sa labas pero mahina ang pundasyon. Konting lindol, guguho. So wag income ang habulin. Mag-build tayo ng stable na family, mag-build tayo ng stable na legacy. Then, build your house. So ang tamang biblical prosperity po mga kapatid, dapat may matibay na pundasyon. And then build. Sabi nga po natin, build. Gusto ni Lord, may physical manifestation. Yung mga pagpapala niya sa atin. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. I don't know kung ano yung promotion na uuuhan mo ngayon. Opportunity na ibibigay sa'yo ni Lord. I don't know kung ano yung business na ipapatayo sa'yo ni Lord. I don't know kung ano yung sisimulan mo na isang bagay ipoposes mo ngayon for the greater glory of the Lord. Pero luwalhatiin mo si Lord dyan. Kinakailangan natin itong production na ito.
Kailangan may manifestation. Kailangan may nakikita. Dito na masasabi natin, tunay nga na sinamahan mo ko, Lord. Maraming mga bagay, napapasalamatan mo si Lord kasi nung nakita mo eh. Di ba ba? Nung gumaling ka, lumakas yung katawan mo, salamat Lord, gumaling na po ako. Lord, salamat Lord sa bahay na to. Nakikita mo pa lang tuwing umaga, Lord, salamat po dahil may pambayad po kami, may natutulugan kami, may natitirhan kami. Kung may sasakyan ka, Lord, salamat po dito. Nakita mo yung mga bagay-bagay na yan. Ikaw nga pag pumapasyal ka, salamat Lord, napakaganda ng creation mo. Mga ganon, di ba, madalas? Nakikita mo, kasi nga may manifestation, makikita mo, at ang pinagpapasalamat mo. Kaya importante din ito, then build your house. Kaya mo lang ginawa yon kasi hindi ka pakitang tao, kundi dumaan ka dun sa pattern, dun sa proseso. Stability is your legacy. So build it intentionally, produce something that's a significant value, and then build your house. Na makikita natin, hindi pakitang tao ito yung biyaya ng Panginoon. Kaya ako na-build ito. Kasi umpisa pa lang ng journey, tinulungan na ako ng Panginoon. So God's order, tandaan natin, yung order ng Diyos, pakinggan niyo po before I end. Yung order ng Diyos, nagdi-deliver ng pagpapala. Yung order ng Diyos, nagdi-deliver ng pagpapala. Paano yon? Importante ang preparation. Ano po yon? Aayusin ang lupa. Magpe-prepare tayo. Pangalawa, plant. Magtanim ng tama. Kung ano yung gusto mong anihin, taniman mo siya. And then, production. Magtayo sa tamang panahon. Bawa, magbibuild ka ng family. Eh, underwear mo, di mo ba kayang bilhin eh. Ang mahal-mahal na ngayon ng Pampers. O wag na lang Pampers. Ano yung pinakamura ngayon? Nako, kahit na yung pinakamura. Pag ihi ng ihi yung bata, nako po. O kahit nga lampin, bibilin mo pa rin eh. Ano yung katsa? Pwede pa rin naman kung gusto mo, pero still, mag-i-invest ka pa rin doon. Nako, pansin natin, kapag nangangarap ka na makapag-build ng maayos na pamilya, bago mo i-build yan, simulan mo doon sa unang dalawa. Gagawin, prepare, plant. Kaya tayo may mga trainings. Meron tayong training na relationship sa February. Paano nagiging matatag yung relasyon sa relationship, sa mag-asawa. Napaka-importante po nun. Bago ka pumunta doon, mag-a-attend ka ng mga ganong training. Paano mag-handle ng kapirahan na maluluwalhati ang Panginoon. Paano ang gagawin sa ganitong bagay, sa ganitong bagay. Nakuha po natin, mag-prepare, magpa-plant, and then magtayo ka. Gusto ni Lord, mag-build ka. I don't know kung anong gusto ni Lord na i-build mo ngayon taon na ito. Kasi may prepare ka naman noong nakaraan at may tinaniman ka. Meron dito, pangatlo ka na eh. Build mo na. Huwag ka natatakot. Yung Diyos na sumama sa'yo sa preparation at planting, siya rin yung Diyos na sasama sa'yo sa building. Siya rin yung Diyos na sasama sa'yo sa production. Huwag kang mag-alala. Yung iba naman sa atin, may gusto kang simulan mo sa tama. So ask yourself honestly, which step I am trying to skip? Ano yung step ngayon na gusto kong i-skip, na pinipilit ako, tinitempt ako na skip? Tandaan natin, hindi tayo pinagkakaitan ng Diyos. God will bless you. Gusto talaga pagpalain tayo ni Lord, but not out of order. Ayaw ni Lord ng out of order. Tandaan natin, listen to this, walang madideliver kung wala kang order. Walang madideliver sa buhay natin kung hindi natin nilagyan ng order yung buhay natin. Proverbs 24:27, first get your fields ready, then plant your crops, and next plant your crops, and then build your house. So you have to recognize and utilize this pattern if you want a totally different life this 2026 and beyond. Paano po yun? Medyo bata pa ako, napapakinggan mo na ito? Buenas mo. Ibig sabihin, blessed ka. Dahil bata ka pa lang, narinig mo na to. Kung ikaw ay may edad na, pinagpala ka pa rin. Dahil maraming may edad, pinalalagpas lang ito. Ibig sabihin, if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Habang buhay ka pa, kapatid,
hindi pa tapos si Lord sa'yo. Nagkapagsubok ka lang last year, ng mga nakaraang taon, pero hindi pa tapos si Lord. May magandang plano siya ngayon, taon na ito, sa iyong buhay. Lahat po naniniwala doon, purihin mo si Lord ngayong araw na ito. Come on, praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. Ask the Lord to align your desires with His design. Hilingin mo si Lord ngayong araw na ito na i-align yung desire mo sa disenyo ni Lord sa buhay mo. Lord, not my will, but yours be done. Ask Him to teach you to prepare, plant, and produce. Pattern! Lord, may vision na binigay sa'yo si Lord. Pinakita na. May blueprint na. Hindi ka doon magsisimula. Pinakita ni Lord yung vision, simulan ka doon sa preparation. Then taniman mo. And then saka mo i-build yung bagay na yon. But ask God to teach you na sumunod doon sa divine order na yon. Doon sa pattern na yon. Because prosperity or biblical prosperity is not accidental. It follows God's order. When we reverse the order, we sabotage the outcome. Pag ni-reverse natin yung order na yon, build ng build, wala naman pag-maintain, walang inaani, wala naman itinanim na tumutubo, guguhodin yung binil. Maiilit lang yon, masasayang lang. Pero kapag sabihin na natin magka-problema yung binild mo, dahil nakapag-prepare ka, tamang puso, tamang strategiya, kahit gumuho yan, kahit bumagsak yan, kaya mo mag-umpisa. Dahil di ka aayaw. Dahil may binild sa'yo si Lord na resilience, endurance, wisdom. Kaya mo magsimula. Hindi ka magsisimula sa wala eh. Tandaan natin ang kabiguan, yung mga taong nabigo, hindi yan nagsisimula sa wala. You're starting from experience. Dahil may natutunan ka na dito sa negosyo, sa relationship man, hindi ka nagsisimula sa wala. Ang dami mo ng lesson na natutunan. Na-i-prepare ka na ni Lord sa mas malaking blessing. 3 pattern. Prepare, plan, and produce. But who among you here, right now, aamin ka, Lord, na wala po ako sa order, Lord. Na wala sa order yung buhay ko, yung ginawa ko last year. Or even pagpasok ng taon na ito, Lord, aminin ko, Lord. Para naging impulsive ako, naging masyado akong emosyonal, nakalimot ako sa sarili, nakalimot ako sa iyo, Lord. Nawala sa order yung buhay ko. Who among you here? Nangyari yan na out of order. Alam mo naman pag out of order, hindi nagiging useful masyado. Pumabaho, nakatenga, kasi out of order. Kaya importante maibalik tayo sa order ng Diyos. Ang kagandahan, itong tanong, before tayo manalangin. Paano mababalik sa order ang buhay ko? Kasi once na nilagyan natin ng order ito, alam mo na. May aanihin ka at may mabibuild ka. Pag in order yung buhay natin. Paano maayos ang buhay ko? Maayos pa ba ang buhay ko? Sa sarili mo, hindi. Maniwala ka. Lagi ko kong sinasabi, hindi maaayos ng gadget na ito yung kanyang sarili pag sira siya. Balik mo doon sa gumawa. Hindi mo maayos sarili mo. Sisira lang yan. Balik mo doon sa gumawa. Ito maganda. Paano magiging in-order ang buhay ko? I don't know what to do, where to start. Remember, 1 Corinthians 14:33. God is the God of order. Doon sa Diyos na God of order ka pala. Pinagsisimula ng order, original pagdating sa order, author ng order, si Lord yun. Dito na ako lalapit. Ako lalapit doon sa source ng kasiraan. Sa isa pang sira na katulad ko. God is the God of order. Pag binasa pa natin yung chapter 14 ng 1 Corinthians hanggang 30, but everything should be done in a fitting and orderly way. Yun na naman, pattern na naman. Kung pag may gusto kang gawin, fitting and orderly way, ayusin ang bagay-bagay. Doon na luluwalhati si Lord. At doon na lumilitaw yung maraming blessings. Napansin mo nun, sira yung buhay mo, sayang yung pera mo. Puro sa bisyo natin nilagay, walang kapararakang bagay na sira. Nung nagtino-tino tayo, binalik natin buhay natin kay Lord sa God of order, napansin natin,
umaayos na ulit siya. Dumadating yung pagpapala. Nakuha po natin yung divine order na yon. Good news. God can put your life in order. Why? He's the God of order. Marami dito ngayon, mukha lang magandang tignan. Parang okay naman siya dati. Hindi. Mga kasama mo ngayon, sira din buhay niya dati. Out of order din lang para tayong mga CR na out of order. Pero bakit nagkaganyan yan? Kasi lumapit lang din yan sa God of order, yung Diyos na kaya mag-ayos ng buhay. Lako, malayong malayo. Hindi naman talaga ganito. Out of order. Parang kubeta yung buhay. Paho, wala sa ayos. Kakairita. Sa sarili ko, iritang-irita na rin ako. Hindi ko alam gagawin eh. Yun pala sikreto. God is the God of order. Pag lumapit ka sa Kanya, pag siya yung naging sandigan natin, pundasyon natin, nawala ka, ayos ang buhay natin. Si Lord lang ang solusyon. I want you to close your eyes right now. Ikaw ang ating Panginoon. Homong you here right now, ikaw yung sinasabi ko kanina na maybe pumasok tayo ng taon na ito na out of order yung buhay natin. Finances natin, sarili natin, spiritual life natin. Ito yung tamang panahon. God is the God of order. Mahal ka ni Lord. Kaya makabalik ka, ayos mo buhay mo. Hindi sa sarili natin, kundi sa tulong. Aaminin kasi natin, Lord, out of order ang buhay ko. Ikaw lang talaga ang solusyon, Panginoon. Sorry, Lord. Puro sarili ko, inintindi ko, maling kapamaraanan ang ginagawa ko, Panginoon. Lapit ka dun sa Diyos na nagbibigay ng ayos. Walang iba kundi si Lord. If you want God to save you today, dyan sa pagkakalubog mong yan, maniwala ka. Expertise ni Lord ang magsalba. Expertise ni Lord ang magkumpuni. Expertise ni Lord ang magpagaling. Expertise ni Lord ang magbangon ng mga bumagsak. Expertise ni Lord ang mag-ayos ng mga nasira. If you are here right now, maybe this is your first time na dumalo sa gawain ito, maybe na-invite ka o kaya napunta ka lang dito out of nowhere na para may humahatak sa paa mo, hindi nagkataon nito, kapatid. God wants to save you. God wants to bless you. Or maybe some of you right now, you want to rededicate your life to the Lord. Do it today. Kapatid, ngayong oras na ito, if you want to give your life to the Lord, if you want your life na magkaroon ng order ngayong araw na ito, simulan natin kay Lord. I want to challenge you today. Simulan natin kay Lord. Yan ang pinakatamang simula. At the count of 3, tataas mo na mabilis ang kamay mo, mananalangin tayo, magde-declare tayo. At pagtaas ng kamay na yan, sinasabi mo, Lord, put my life in order. Napansin mo, kapatid? The earth was formless and empty, sabi sa Genesis 1:1. Tapos kumilos ang Panginoon, the Spirit of God was hovering over the surface of the deep. Pagtapos nun, let there be and there was. Tapos, go and multiply. Saka magkakaroon ng multiplication kapag inayos mo muna yan sa tulong ni Lord. Kung ito yung panalangin mo ngayong oras na ito, mabilis lang, kapatid, mananalangin tayo. Lift up your hands right now. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas yan ngayong oras na ito, if this is your first time ngayon and you want God to save you from that miry clay right now, pagkakalugmok ngayong araw na ito, ask God to save you today. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, save me. Put my life in order. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mo ipinanalangin ito, hindi simple ang panalangin na yan. Hindi mo kailangan bayaran yung ginawa ni Lord. Hindi natin kailangan magmalaki. Ginawa na yan ni Lord. It is done. Kaya lang you have to accept it. You have to believe it. Kung naniwala ka sa ginawa sa iyo ng Panginoon, tinapos na lahat ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Kay Lord ka na lang talaga lalapit.
Kapatid, ngayong araw na ito, pinagsimula ka ni Lord ng bago. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. You and your household. Simulan mo, kapatid. Madadamay mo ang buong sambahayan mo sa tulong ni Lord. Pagpalain ka ng Panginoon, magsimula ka kay Lord. And for all of you right now, na matagal na tayong mananampalataya, pero nagkaroon ng mga semplang yung buhay natin, nagkanda sugat-sugat, nagkanda bali-bali yung buto natin o yung buhay natin. At sinasabi mo, Lord, put my life in order. Because we believe that you are the God of order. Father, in the name of Jesus, I lift up to you everyone today. Kilala mo po siya, Lord. Alam mo yung nangyari sa kanya, Panginoon, last year. Kung ano, Lord, yung mga idinapa niya sa buhay, isinablay niya, nakakahiya, alam man ng iba o hindi alam ng iba, Panginoon. But today, we come before your throne, O God. We seek the God of order today. Put our lives back into order, Lord. Yung plan mo sa buhay namin, Panginoon, ang siyang mangyari. I pray, God, that you heal your people today na nadapa, nalugmok, nalubog, Lord. I pray, God, that you restore us in the name of Jesus. I pray, Lord, that you renew us, O God. Gusto po namin magsimula sa iyo, Panginoon, ngayong araw na ito. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang Panginoon. I will give you 30 seconds to 1 minute. Ikaw lang si Lord. Ngayong oras na ito, talk to God. Diyan nagsisimula yung order ng buhay natin. Balik mo yung papuri mo kay Lord, yung pagsamba mo. Balik mo kay Lord, yung tinig mo, kapatid. Yung panalangin na yan, balik mo kay Lord. Balik mo sa Kanya. The Lord is moving right now. Kana magmadali ngayong oras na ito, bigyan mo na kay Lord to. The hand of the Lord is restoring someone's heart right now. He's putting your life back into order. May pinapagaling si Lord ngayong araw na ito. Mga puso na kung saan nagkapira-piraso, pangarap na nagkapira-piraso, buhay na nagkapira-piraso, binubuo ni Lord ngayong araw na ito. Balik mo kay Lord yung puso mo, yung buhay mo. Kung puno na ng sakit, yung nakalipas mo, kapatid, the Lord is healing you the Lord is healing you right now. The Lord is healing someone right now in the name of Jesus. The hand of the Lord is moving in this place. The healing touch of the Lord is here. The presence of God, the glory of the Lord is here. Wherever you are today, let the presence of the Lord fill you. Let the God of order heal you, restore you, bless you today. Bigyan mo po ng kapayapaan, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan mo yung puso mo ulit kay Lord. Balik mo yung hininga mo kay Lord. Yung tinig mo na nagamit sa hindi maganda, sa pagsasalita ng hindi magaganda, pagdideclare ng mga, ano ba yun, mga dead words, demonic words. Palitan mo, kapatid, ng papuri, pagsamba, panalangin. Ask God to put your life, your mind, your heart, your soul in order. Oh, Jesus. Come on, lapit ka kay Jesus ngayong araw na ito. He is here right now. The Lord is giving you peace which transcends all understanding. Shalom. Let there be peace, prosperity, protection. Oh Lord, come to Jesus. Worship Him today.
Oh Lord, Every breath that I take, balik mo kay Lord yung pusong yan, yung buhay na yan. have a way. Come on, for the last time. Lift up your voice. Lord, have your way. Give everything to the Lord. Surrender everything to the Lord. My heart, Yung pusong sugatan. my soul. Yung isip na puno ng alalahanin. Live for Ay ibigay sa Panginoon. Lord, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Before I will leave this platform right now, mari po ba itaas muli natin ang ating mga kamay. I wanna pray for you today. Lift up your hands. Father, as our hands lifted high, as a sign of our surrender, sinusuko po namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyo. This imperfect life, Lord. We surrender to our perfect God. Na kaya kaming i-guide, kaya kaming intindihin, kaya kaming pagalingin. Lord, I pray that you heal your people. I pray, God, that you prepare these hands, Lord, bago pa man mag-build na napakatitinding bagay dito sa Pilipinas at ibang bansa. Lord, i-prepare mo muna siya, Panginoon, para sa napakatinding ipapa-produce mo sa Kanya, ipapa-build mo, Lord. I pray that you bless these hands, Lord. Bless these hands. Maraming magagawa para sa iyo, Panginoon. Maraming matutulungan. Maraming mahahawakan na mapagpapala, Panginoon. I prepare, God, that you bless these hands. These same hands also, Lord, that you are preparing, gawin mo, Panginoon, na generous yung hand na ito. Gagamitin mo lamang itong kamay na ito, Panginoon, hindi para ikip ng ikip habang buhay. Turuan mo siya magtanim, Lord. Tanggalin mo po ang takot, Panginoon. In the name of Jesus, bless these hands. And these same hands, Lord, na na-prepare mo, natuturuan mo magtanim, these same hands ay magbibuild, Lord, ng maayos na pamilya. These same hands, Panginoon, magbibuild ng God-glorifying business. These same hands, Lord, na hawak ng isang posisyon, Lord, na maluluwalhati ka, Panginoon, maraming matutulungan. These same hands, Panginoon, magiging source of healing and blessing sa mga tao. Salamat po. We believe, Lord. We believe that you are empowering your people today. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pattern na itinuro mo sa amin. Hindi madali, pero Lord, exciting. Susundan namin ito, Lord. We will not reverse this pattern, Lord. And we will not sabotage the outcome, Lord. Bless these hands starting today. At Lord, excited kami sa taon na ito at sa mga susunod na taon. Dahil ang kamay na ito, Lord, pinagpala muna ng iyong kamay, Panginoon. Salamat po sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon. Walang iba na dapat tumanggap nito. Ikaw lamang sa Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng malakas na Amen. Come on, lahat ng pinagpala, mas malakas na palakpak galing kay Jesus. Come on, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Isa pang palakpak sa mga excited na gagawin ng Diyos sa buhay nyo. Come on! I hear a great clap for that excitement natin sa ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. And I believe po na tinuruan enough ang word ni Lord this day, even from last week. Totoo po na may sikreto, may pattern, ang blessing, ang prosperity, ang abundance na disenyo ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya naniniwala rin po ako na tayo po ay sasagana. Pwede ba pakisabi dyan sa katabi mo na sasagana ka? Okay, wag lang natin kakalimutan yung sikreto, yung pattern, yung gagawin din natin. Kung excited ka sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo, sa family mo, relationship mo, business mo,
maging excited ka rin sa gagawin mo para sa ating Panginoon. So ngayon po, tayo po ay dadako na po sa ating tithes and offering. Yan. Be excited. Amen po ba? So meron po dyan mga sobre sa inyong kinauupuan. Sulat nyo po dyan yung pangalan po ninyo. Meron po dyan tithes, offering, first fruit. Sino di excited sa first fruit? Amen? Tatanim tayo. Expansion. Yan. Itong this year, I believe, ito po yung ating kasaganaan. Ito po yung pinakagagawin ng Panginoon po sa amazing o sa family, sa ating mga buhay. Papasaganahin tayo ng ating Panginoon. Ito po ang sekreto. Ito yung pattern. Okay? Kung gusto nyo rin i-bless po ang ating bishop, lagay nyo po dyan, mga pastors, mga tanim, na kung saan papatubuhay ng Panginoon sa tamang panahon, aani po tayo. Alam nyo po, itong ginagawa po natin ay nakaka-excite, no? Kasi last week lang, mga nakarang araw, pwede ba palapakan natin ang Panginoon? Dumating na po yung LED. Come on! Oh, dayo po kayo sa main campus, makikita nyo po dun yung LED. Ito po yung tanim natin na merong ginagawa ang Diyos sa gawain niya. Amen? Ikaw mismo, tayo mismo, ginagamit ng Panginoon for His glory. Ina-expand ng Amazing Hope ang church natin because this generous person you are, mga anak niya, ito ay ginagather natin at ginagamit po natin sa gawain ng ating Panginoon. Dayo po kayo sa main campus natin, nandun po yung malaking LED na ngayon. Yung buong stage, almost i-covered ng LED po yun. Sige pa, purihin natin ang Diyos. Amen? Yan po ang resulta at bunga ng ating pagtatanim. Katapatan natin sa Panginoon, kapatid, mas higit tapat ang Diyos sa atin. Kaya itong pong year na to, po yung sinabi po, yung preparation na ginagawa po ng ating bishop, maraming salamat po sa ating leader na siya ay ginagamit ng ating Panginoon not only to share the Word of God, but siya ay ginagamit ng Panginoon para turuan tayo, i-guide tayo sa mga bagay na gawin natin sa ating mga buhay. At naniniwala po ako na itong mga tanim natin, katulad sinabi po ni Bishop, binigyan tayo ng Panginoon na nag-strike sa akin ng seed, pangkain, tsaka pantanim. Kaya po huwag mong kakainin yung pantanim mo, itanim mo para meron kang, alam mo yun, aanihin. Alam niyo po, quick testimony lang. Last Sunday lang, mainit-init to. Alam niyo po, siyempre, kami mga pastor, talaga pong nagtatights po kami doon kay Bishop. Nag-tights po ako last Sunday. At inangatan ko talaga, yun po yung akin talaga, kami mag-asawa kasama sa aming planning at sa evaluation namin. Yun yung, alam namin na yun ang sikreto, inangatan ko po. Alam niyo, mabilis-bilis, talagang totoo yun eh. Iba-iba ang mukha ng blessing ang ginagawa ng Panginoon. Naranasan ko yung munggo eh. Alam niyo yung munggo? Yung nagtanim ka, tapos kinabukasan tumubo, may inani ka. So nagtanim ako ng Sunday, may blessing ng Monday, may blessing ng Tuesday. Di ba? Kaya lang, may tinatanim po ako sa Panginoon. Naniniwala ako, mangga to. Okay? Mangga na kung saan, hindi naman ganun kabilis. Pero naniniwala ako, ibibigay ng Panginoon. And the same you are. Malamang may munggo ka na naranasan na blessing, pero may mangga na this year, this coming months, you will be experienced. At kanina po, habang nandun ako sa taas, nag-share po si Bishop, may two things or may illustration na binigay sa akin ng Panginoon. I will show to you. Alam niyo po, may blessing tayo. Minsan, we are disappointed. Minsan, we are frustrated. Ito, ginagawa natin as a human eh, di ba? Tatanim tayo, gumagastos tayo sa mga bagay, sa mga tao. And then we experience frustrations, disappointment. Kasi parang ganito. Okay, intindihin po natin ha. Pag nagbigay ka sa mga bagay, hindi na yan babalik eh. Di ba? Hindi naman bumalik. Minsan, di ba, walang in return. Sa tao, minsan magbibigay ka. Wala eh. There is a frustration sometimes. At minsan, ito yung disappointment natin sa buhay na parang hindi magpapatuloy sa business natin, sa buhay natin. Pero kapatid, listen with this. Yan yung sa horizon. Pag nagbigay ka kay Lord, babalik. Pag nagbigay ka kay Lord, nagtanim ka, babalik. Amen? Hindi ka i-disappoint ni Lord. Listen with this year, is a prosperity, abundance in our church, in our life, in your family. Si Lord ang sekreto. Kaya po naniniwala ako,
In the word of Malakay, bubuksan niya, ang durangan ng langit, idadagsa niya. Jeremiah chapter 33, come to me. Sabi ni Lord, I will show you. Demonstrate. May experience mo ang kamanga-manga ni Lord ngayon. Amen? Hawakan niyo po. Yung tithes, yung offering, yung tanim, yung seed. And I believe you will experience transformation of life. Just close your eyes. Healing, promotion, blessing, opportunity, favor from God. And there's a great expansion of your business. Graduation sa lahat ng estudyante. Lord, thank you for your word. You are enough, oh God. Maraming salamat, God. Alam niyo po ang buhay ng iyong mga anak, ang kanilang puso, ang kanilang tinitibok, ang kanilang pangangailangan, ang kanilang kalagayan. Right now, God, magtatanim po kami sa iyo. Sa gawain mo, Panginoon. Lord, alam niyo po, Panginoon, ang pag-ani namin sa kalooban po ninyo. Lord, paanihin niyo ang inyong mga anak sa kanilang buhay, kalakasan, protection, kagalingan right now in the name of Jesus. Graduation sa mga estudyante. Lord, promotion to those who are working right now and give them wisdom, talent, strategy in work, even in the business industry, God. Expand their business, Lord. Manganganak pa itong mga businesses na to, Panginoon, at lalawak ito, Panginoon. Even to those who, God, in their career. Lord, papalawakin at gagamitin mo ito, Panginoon. Even in our church, God, gagamitin mo po ito, God. Lord, we are excited, God, what you are doing in us. Kami rin po ay excited magtanim, excited po kami maglingkod para sa inyong kapurihan, Panginoon. This is for your glory, O God. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Kamo po, maging excited tayo sa magtanim sa ating Panginoon. Yeah, we are happy to announce na tayo po ay magkakaroon ng promo sa ating pong first ever na conference po natin sa Relationship. Starting po yan ngayong araw na ito, hanggang dulo lang po yan ng January. Para sa 2 tao, 500 pesos. Sama mo na yung asawa mo, anak mo, disciple mo, yung gusto mo mapangasawa, ilibre mo na rin siya. Basta kung sino yung kaninong gusto mo mag-build ng relationship, libre mo na rin siya. At ito po ay investment natin. Ito po ay tanim natin sa future ng mga relationships pa po natin. At naniniwala ako na ang Panginoon, pinoprotektahan niya yung mga relationships. Alam niyo po ba? Kasi alam niyo po kapag ang isang, 'di ba ang family, yun yung smallest unit daw sa country natin. Kapag yan daw ay nawawasak yung relationship, damay buong bansa natin eh. Kaya alam niyo po itong relationship na to, hindi po namin to ginagawa kasi February lang, kasi wala lang magawa. Hindi po. Napaka-intentional po natin to kasi gusto natin bonded ang mga tao. Bonded yung relationship mo sa family mo, sa disciple mo. Kasi imagine mo, hindi kayo close ng disciple mo, hindi kayo bonded. Paano kayo magdi-disciplean, di ba? Kaya ito po ay very intentional, kaya kahit hindi kayo bati ng asawa mo, libre mo na siya. Kahit hindi kayo bati ng disciple mo, baka libre mo na siya. Baka this time, ito yung way ng Panginoon para po tayo ay mas matindihan pa po natin yung relationship po na meron tayo. Only for the glory of the Lord. Hanggang end of January lang po yan. Ibig sabihin po, pagdating po ng February, hanggang po sa araw ng ating relationship, ito po ay magiging 300 per head na. Kaya, kung ako sa iyo, i-grab mo na yung opportunity, mag-register na po tayo. And I'm calling all the women na nandito po ngayon. Pwede ba natin palakpakan ng lahat ng mga kababaihan na nandito ngayon? Ayan. Kaya ako po kayo
tinatawag is because this coming Thursday, we're gonna have our first Women Empowerment, and I'm gonna talk about Intentional 2026. Kasi naniniwala ako, itong taon na ito, pag may gusto kang ma-produce, pag may gusto kang gawin, pag may pattern na kailangan mong sundan, kailangan intentional ka. Kaya ituturo yan sa atin ng Panginoon. So, yan naman po ay digital. Meron po tayo sa on-site, sa main campus natin. Pero meron din po sa ating Facebook live, no? At kung hindi ka talaga makakapunta that day, huwag kang mag-alala, hindi mo mamimiss yan kasi meron tayo sa Facebook po natin. So, sama-sama po tayong lalago sa Panginoon. Sa pagtatanim, sa pagha-harvest, sa pagpa-plant ulit, okay? Sa pagpe-prepare ulit, sama-sama po natin yung gagawin. Sabi mo sa katabi mo, magkasama tayo, ha? Ayan, samahan mo ako, ha? Alright? Okay, at naniniwala ako, paaanihin ka ng Panginoon this 2026. Hindi pa pwedeng matatapos yung 2026 na hindi ka aani. Kapag finalo natin yung pattern po ng Panginoon. Kasi timeless principle po yan. Timeless principle. Kahit po matagal na naituro. Yung Book of Proverbs po matagal na po siyang naisulat ni Solomon, pero hanggang ngayon po effective po ang salita ng Panginoon. Kasi napakagaling po niya. Never na ilalabas ng Panginoon yung salita na yan na hindi babalik sa kanya, na walang nangyari. Kaya tandaan mo, si Lord, powerful yung word niya. Follow His word and you will know. You will experience the power of it. Sino po dito binless ka ng Panginoon ngayong araw na ito? Pwede ba magsabi ng malakas na amen? Amen. Binigyan tayo ng wisdom ng Lord. Meron kang panibagong lalakaran, or maybe hindi panibago, pero naging mas malinaw sa'yo, Lord, ito pala yung lalakaran ko this 2026. Or even the first quarter ng taon po na ito. I know that God is preparing you for something bigger. God is preparing you for something greater this year. Do you receive it? Amen. Tatayo po tayong lahat in the grace of God. And sabihin mo nga sa katabi mo or malapit sa'yo, sabihin mo sa kanya, you will prosper. Yan. I-declare mo siya ng i-declare. Kasi pag nag-prosper yan, damay ka. Ngayon pa lang baka ilibre ka na niya ng lunch. Sabihin mo sa kanya, huwag ka nang mahiya. Patunayan mo ng prospered ka. Yan, ayan. Alam niyo po, sa totoo lang, kakaganito-ganito ko daw sa dito sa ating Trinoma campus. Paglabas, ang daming naglilibrihan talaga Kasi pinatutunayan prospered Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang mahiya. Libre ako ngayon. Okay, I'm free. I have time for your to share yung prosperity na meron ka. Darating naman yung time, sunod na Sunday naman, ikaw naman kasi yung manlilibre sa kanya. Kasi pareho po kayong prospered. Amen. God is blessing us. I know He is blessing us and He will continue to bless us. Once again, can we close our eyes? And if you receive your prosperity right now, if you receive that you are able to do what you just heard today, I want you to thank the Lord. Kasi alam mo may ginagawa at may gagawin pa ang Panginoon sa iyong buhay. Thank you, Father God. By faith, Lord, we receive everything that we received today, that we heard. Lord, lahat ng wisdom, lahat ng lessons, nire-receive po namin ngayong araw na ito. Hindi po ibig sabihin nito, Lord, magiging perpekto po ang aming taon or even ang aming January. Pero ibig sabihin lang nito, Panginoon, pine-prepare mo kami sa mas maganda mo pang plano po sa aming pong buhay. Hindi ibig sabihin nito, Lord, hindi kami mahihirapan because obeying your words ay hindi po ganun kadali dahil meron kami sariling kagustuhan. Pero Lord, ibig sabihin lamang nito, Panginoon, kaya naming sumunod. Dahil hindi mo ituturo ang isang bagay na hindi po namin kayang gawin. Kaya Lord, may you see us obeying your word. May you see us honoring, respecting, and obeying your patterns, Lord. And Lord, in the long run, Lord, we will see naman yung result, Panginoon, ng aming pong pagsunod sa iyo. Salamat po dahil lalabas kami ng lugar na to with wisdom, with a concrete path to take. Thank you, Lord, because lalabas kami ng lugar na to, may direksyon kaming susundan. And once again, if you may, you can raise your hand. Receive this benediction. Receive ka lang ng receive sa taong ito. Maniwala ka. Kaka-receive mo kay Lord. Kaka-receive mo ng sinabi sa Book of Numbers, you will see right before your eyes kung paano gagawin ng Panginoon ito sa iyong buhay. So when you say, I receive, believe.
it will happen into your life. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen and amen. God bless everyone. See you next Sunday.